Good morning, kids! Ang masiglang bati ng dalagang si Monique ang gumising sa natutulog na diwa ng 5 bata na nasa pribadong silid. Ready na ba kayo sa panibagong lesson na pag-aaralan natin ngayong araw? Ulit niyang tanong, ngunit wala pa rin siyang nakuhang sagot mula sa mga bata. Siya, si Monique de Villa, 24 na taong gulang, isang guro sa pampublikong paaralan ng elementarya sa bayan ng San Vicente at kasalukuyang nagtatrabaho bilang tutor ng quintuplets mula sa angkan ng mga Silvestre. Nakuha ng dalagang trabahong maging tutor ng quintuplets sa tulong ng kaibigan at mahigit 3 linggo na siyang tutor ng mga bata. Kids, ba't ang tamlay nyo? Hindi ba kayo excited sa lesson natin today? Tanong niya sa mga bata. Teacher Monique, pwede po ba wag muna tayong mag-aral today? Rest po muna yung brain namin. Pwede po? Magalang na sabi ng batang si Uno habang sinasara ang hawak na libro. Oo nga po, teacher. Ilang weeks na po tayong nagsistudy. Pagod na po yung utak namin. Reklamo naman ni Dos na sumubsob na sa study table nito. Teacher, we're just 7. Maawa po kayo. Sumasakit na po ang brain ko. Parang di na nga po nagpapunction utak ko eh. Wika naman ni Tres na nagawang katukin ang ulo. Natatawa na lamang si Monique habang pinapakinggan ang reklamo ng mga bata. Teacher, pwede po ba mag-snacks muna tayo bago mag-start ng lesson? Gutom na po ako eh. Nakasimangot namang saad ni Fort na may hawak na pagkain at handa nang buksan yun. Teacher, we need a break po. Look at my face, di na ako pretty. Kasi nasistress na ako sa mga assignments na binibigay mo. Nakalabing sumbong ni Tiffany na may hawak na salamin. Napakamot sa ulo si Monique. Ilang linggo pa lang mula na nagsimula siyang magturo, agad niyang nalaman ang pagkakaiba ng ugali ng 5 bata. Si Uno ang panganay, mahilig ito sa libro at may pagkamisteryoso. Sinundan naman ni Dos na tahimik at mahilig din sa libro, dahilan kung bakit magkasundo sila ni Uno. Sunod naman si Tres, ang pinakapilyo sa quintuplets at pinakamadaldal. Palagi silang magkaaway ni Fort na pikon at mahilig sa pagkain. At ang bunso, si Tiffany, na kikay, madaldal, at tagapagtanggol ni Fort mula sa pang-aasar ni Tres. May mga pagkakataon na aktibo sa pag-aaral ng mga bata. Ngunit hindi rin maiiwasan ang pagiging tamad ng mga ito sa pakikinig ng bagong lesson, gaya na lamang ngayon. Mga bata, kailangan nating mag-aral kasi magbibigay na exam si teacher next meeting. Gusto niyo ba na magkaroon ng mababang score sa exam? Pananakot niya. Ayaw po, magagalit si Daddy. Kaya nga, dapat mag-aral kayo na mabuti para hindi magalit ang daddy niyo. Okay ba yon? Alam ni Monique na labag sa loob ang sagot na tango ng mga bata. Ngunit wala siyang magagawa. Dapat may matapos silang aralin para sa araw na yon. So, let's start our lesson. Last session, tinuruan kayo ni teacher sa math, di ba? Today, titignan ko kung natatandaan niyo pa ba kung paano mag-add at subtract. Nang mapansin niya na kahit papaano sinusubukan ng mga bata ang makinig, tinuro niya agad ang importanteng mga bagay na kailangan nitong matutunan. At nagbigay din siya ng tanong. Let's answer this problem. If you have 10 apples and you give the 4 away, ilan na lang ang apples na matitira? Teacher, ako po, alam ko po sagot. Biglang nagtaas ng kamay si Fort. Naisip niya na marahil konektado sa pagkain ng tanong niya, kaya gusto nitong sumagot. Sige Fort, what's the answer? The answer is still 10. Sagot ni Fort. Napakunot ang kanyang noo dahil doon. Ha? Why would there still be 10 if you're giving away 4 apples? Tanong niya pa. Lumabi si Fort pagkatapos sumalukip-kip. Teacher, it's still 10.
Bakit po? Sure po ba kayong ipamimigay ko yung mga apples? Sa akin lang po lahat ng yon, so it's still 10. Paliwanag ni Fort. Kapag usaping pagkain talaga hindi ito paawat, kaya napakamot na lamang siya sa ulo. Fort, hindi tanang sagot. The correct answer is 6. Sabat naman ni Uno, habang pinapakita ang 6 na daliri. O edi ikaw na smart. Sagot naman ni Fort at inirapan ng kapatid. Teacher, ayaw ko po talaga ng math eh. Change subject na lang po tayo. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Monique bago napagdesisyon na iba na lang ang aralin nila sa araw na yon. Tila wala pa sa wisyo ang mga bata para sa math subject. O sige, let's move to English. Teacher, favorite namin ng English. Masayang saad ni Tiffany at umayos na upo. Talaga? Sige nga kung favorite niyo ang English, may tatanong si teacher. What is the longest sentence in the world? Teacher, ako po, I know the answer. Nagtaas ng kamay si Tres kaya tinanguan niya ito. Sige Tres, ano sagot? The longest sentence in the world is life sentence. Laglag pa nga niyang tinitigan si Tres. Taas na upay itong sumagot. Wrong! Hindi yan ang sagot. Aniya. Natawa pa siya na makitang napakamot sa ulo ang bata. Ang stupid mo naman, Tres. That sentence kasi sagot. Singit naman ni Tiffany habang pinagtatawanan ng kapatid. Hindi! Life sentence nga. Pakikipag-away ni Tres. Napailing na lang si Monique dahil sa pagtatalo ng dalawa tungkol sa sagot na pareho namang mali. Sa kabila ng kalokohan ng quintuplets, naging maayos naman kalaunan ng buong oras ng kanyang pagtuturo. Mabilis ang naging takbo ng oras, pagdating ng hapon agad nagpaalam si Monique sa mga bata, kaya halos ubos na ang energy niya dahil sa ilang oras sa pag-aaral. Ganon din ang mga bata, parang hinang-hina ang mga ito. Aalis na si teacher kids, bye-bye! Goodbye po teacher, wag ka na po babalik. Pabirong sigaw ng 5 bata, dahilan ng kanyang malakas na pagtawa. Samantala, mula sa veranda ng pangalawang palapag ng mansyon, seryosong nakaupo sa isang granite chair ang ama ng quintuplets na si Damon Silvestre. Mula sa taas, dinig ni Damon ang malakas na tawa ng isang babae. Dumungaw siya sa ibaba para tignan ang nangyayari. At doon niya lang nakita na nakikipagtawanan ng kanyang mga anak sa tutor na si Monique. Mukhang paalis na ang babae dahil naglakad na ito patungo sa gate at matyagang naghintay ng tricycle. Boss, nakikinig ka ba? Nabalik ang atensyon ni Damon sa harap nang marinig niya ang boses ng kanyang konsiliyer na si Leon. Nakaligtaan niya? Nakausap nga pala niya ito. Nasa babae na naman ang atensyon mo. Maganda ba, boss? Type mo? Sunod-sunod na tanong sa kanya ni Leon habang tumataas baba ang kilay nito. Shut up and continue what you are discussing. Damot ah. Nagtatanong lang naman ako kung maganda yung babae. Saad ni Leon pagkatapos tumayo at sinipat din ang dalaga. Inis na hinugot ni Damon ang baril na nasa likod ng kanyang pantalon. Pagkatapos, itinuto kay Leon, nagulat na napatingin sa kanya. Chill ka lang, boss. Masyado ka namang mainit. Nauutal na wika ni Leon bago dahan-dahang bumalik sa pagkakaupo. Stop pissing me off then, Leon. Kung ayaw mong iputok ko ito sa bungo mo. Boss naman! Di ka na mabiro. Ibaba mo nga yan. Baka makita ka ng babaeng sinisilip mo sa ibaba. Bawas pogi points ka kung sakali. Mabilis si binaba ni Damon ang hawak na baril. Agad din lumipat ang kanyang tingin sa dalaga na nasa malayo. Mukhang naramdaman ito ang bigat ng kanyang titig dahil agad itong lumingon sa kanyang banda. Dahil doon, mabilis siyang nag-iwas ng tingin pagkatapos ay tumikim. Nang muli siyang humarap kay Leon, naiiling-iling na lang ito sa kanya pagkatapos ay muling nagsalita. Seryoso na sa pagkakataong yon. Boss, ang shipment ng illegal firearms mula Russia darating sa pier sa loob ng 2 linggo. Kung tama ang impormasyon natin,
Walang sapat na taong barko kung saan naroroon ang mga armas, kaya madali lang natin yung makukuha. Umayos ng upo si Damon upang makinig kay Leon, ngunit hati ang kanyang atensyon. Hanggang ngayon, ramdam niya pa ang titig ni Monique mula sa malayo. Dahil nasa veranda sila, kitang-kita ang lugar, lalo na at malapit at nakaharap lang yun sa gate. He cleared his throat and tried to focus. Sigurado ka ba na hindi tayo papalpak dito? Hindi tayo pwede magkamali. Mahalaga na makuha natin ang mga armas na yon. Oo, boss. Malinis ang plano. May mga tao tayo sa loob at nakaset up na rin ang distraction. Kukunin natin ang shipment ng walang sabit. Napangisi si Damon. Nasiyahan sa impormasyon na narinig mula sa kanyang konsilyer. Ang apelyidong Silvestre ay kinatatakutan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Bukod sa pagkakaroon ng dugong maharlika, kilala rin si Damon sa kanyang pangalan dahil sa pagiging pinuno ng Silvestre Mafia, isang mafia familya na nagmula sa Italia. Sabihin mo sa mga tao natin sa Russia na maghanda. Ayokong pumalpak tayo. Malamig niyang utos. Masusunod po. Tipid na sagot ni Leon at dinampot ang cellphone. Habang abala ang kasama sa ginagawa, muling nagkaroon ng oras si Damon para sulyapan ang gate. Nag-isang linya ang kanyang noo nang makitang hindi pa rin nakakasakay ng tricycle si Monique. Sinilip niya ang suot na relo at nakitang pasado 5:00 na ng hapon. Kaya naman pala walang masakyan ng babae. Ganong oras kasi walang dumadaang tricycle sa compound nila. Dahil doon agad siyang tumayo. Nilingon siya ni Leon at tinanong kung saan ang kanyang punta, ngunit nilampasan niya lamang ito. Samantala, hindi maiwasang magtaka ni Monique sa inaasta ng kanyang amo. What's wrong with him? Kanina pa siya lingon na lingon dito. Wika niya sa sarili. Sa mahigit 3 linggong pagiging tutor ng quintuplets, nasa 2 o 3 beses pa lang yata nagkrus ang landas nila ng lalaki. Maliban kasi na abala ito sa kung anumang trabaho nito. Wala din namang rason para magkita sila. Bakit pa wala pa rin tricycle na dumadaan? Malapit nang dumilim mo, paano na to? Hindi niya mapigilan ng magreklamo dahil sa labis na pagkainip. Mahigit 30 minuto na siyang naroon. Masakit na rin ang kanyang binti at pinapapak na rin siya ng lamok. Napapadyak siya sa inis dahil mukhang kailangan niyang maglakad para makalabas ng compound. May kalayuan din bago niya marating ang main road, ngunit wala siyang choice. Aabutin siya ng paglubog ng araw kung di pa siya aalis. Bahala na nga, iisipin ko na lang exercise to. Akmang magsisimula na siya sa malayo-layong lakaran nang isang malakas na busina ng sasakyan ang kanyang narinig mula sa likod. Ay, kabayo! Ani at napahawak sa dibdib sa labis na pagkagulat. Agad siyang umatras dahil huminto sa kanyang tapat ang isang itim na Porsche Panamera. Bumaba ang bintana ng passenger seat kaya nasilip niya kung sino ang nagmamaneho. At gano'n na lamang ang pagkabigla niya nang makita si Damon na nasa driver's seat. Get in the car. Utos ng lalaki. Ha? Ano sir? Kabadong tanong niya na tila ba nawala siya sa sarili. Get in the car. Nako sir, hindi, ayos lang po. Lalakarin ko na lang hanggang sa labasan. Malayo pa kung lalakarin mo. Sumakay ka na, I'll bring you home. No need sir. Naputo lang sasabihin ni Monique nang kusang magbukas ang pinto ng passenger seat. I insist, Miss De Villa. At may tatanong din ako sa iyo tungkol sa mga bata. Saad ni Damon kaya wala siyang nagawa kundi sumakay. Pagkaupo niya, agad na nanuot sa kanyang ilong ang amoy ng mamahaling sasakyan at ang pabango ni Damon. Ilang segundo matapos makaupo, nagtaka siya dahil hindi pa tumatakbo ang sasakyan. Binalingan niya ng tingin si Damon na kasalukuyan siyang pinapanood. Your seatbelt. Inginuso nito ang seatbelt na hindi niya pa pala nasusuot. Ay, sorry. Sorry, sir. Taranta niyang sabi. Hindi niya mapigilan ang panginginig ng kanyang kamay, dahilan kung bakit hindi niya mahila ng maayos ang seatbelt. Mukhang napansin niyo ni Damon at halos mapasigaw siya sa gulat
nang dumukwang ang lalaki upang abutin at isuot ang seatbelt sa kanya. Magkalapit ang kanilang muka at amoy na amoy niya ang pabango nito. "Thank you." Nauutal niyang wika nang bumalik na sa dating pwesto si Damon at nagsimula ng magmaneho. Ramdam ni Monique ang pamumula ng kanyang muka dahil sa saglit na pagkakadikit nila ng lalaki. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga para pakalmahin ang sarili. Ngunit mas lalo lamang nagwala ang kanyang puso nang simula na naman siyang kausapin ni Damon. "What's with the deep sigh? Am I making you uncomfortable?" Tanong ng lalaki nang mapansin ang kanyang ginawa. "Hindi, ayos na ako, sir. Don't mind me." Tumango si Damon at pagkatapos ay nag-focus na muli sa daan. Ilang minuto rin na walang nagsalita sa pagitan nilang dalawa hanggang sa basagin ulit ng lalaki ang katahimikan. "Kamusta ang pagiging tutor mo sa mga anak ko? Pinapahirapan ka ba ng mga bata?" "Maayos naman, sir. Masayang turuan yung mga bata. Minsan nagrereklamo sa mga activity pero sumusunod din naman." Sagot niya habang diretso lang ang tingin sa tanawin sa labas. "That's good to hear. By the way, don't call me sir. Pakiramdam ko ang tanda ko na kapag tinatawag mo akong ganon." "Damon would be fine." Tipid na tumango si Monique. Sige, Damon." "That's more like it." Nakangiting sagot ng lalaki sa kanya. Muling natahimik ang buong sasakyan. Habang nakatanaw sa labas si Monique, hindi naman mapigilan ni Damon ang panakanakang pagsulyap sa katabing dalaga. Malinis ang pagkakapusod ng buhok nito at wala itong anumang kolorete sa muka maliban sa pulang lipstick nito sa labi. Nakagat ni Damon ang kanyang labi bago pinilig ang kanyang ulo at mahigpit na hinawakan ng manibela. "Diyan mo na lang ako ibaba sa may petron." Utos ng dalaga habang isinasabit sa balikat ang strap ng bag. "Bakit doon? I can drop you off sa bahay mo mismo." "Sa may gas station na lang. Hindi kasi makakapasok yung sasakyan mo kasi eskinita yung dadaanan ko." Agad niyang iginilid ang sasakyan. Sinilip niya pa ang itinurong eskinita ni Monique. Madilim yon at masikip. Hindi nga magkakasya doon ng kotse. "Thank you for the ride, Damon. Pasensya na rin sa abala, ha?" Sambit ng dalaga. "No worries. Sige, I'll go ahead. Ingat ka sa pagmamaneho pa uwi." Nakangiting paalam ni Monique at agad isinarado ang pintuan ng sasakyan kaya naman sinilip niya mula sa bintana ang nakababa ng babae. "You go first, Miss Divilla. I leave once you already inside that alley." Sige." Nang masigurong nakapasok na sa eskinita si Monique, pinaharurot na ni Damon ang sasakyan, pabalik sa mansyon, suot ang maliit na ngiti sa kanyang labi. Sa kabilang banda, malinaw pa sa pandinig ni Monique ang ugong ng humaharurot na sasakyan ni Damon. Hindi pa naman siya gaano nakakalayo sa bungad ng eskinita, kaya dinig niya ang ingay nun. Hindi kalayuan ang tinutuloy ang apartment ni Monique. Bago dumiretso doon, saglit pa siyang tumigil sa isang bukas na karinderya para bumili ng kanin at ulam para sa kanyang hapunan. Matapos bumili, nagpatuloy na siya sa paglalakad at ilang minuto lamang nakarating na siya sa harap ng kanyang tinutuluyan. Maliit lamang ang lugar ngunit sapat na ang kwarto para sa kanya. Ang mahalaga lang naman kasi, meron siyang matutulugan at mapaglalagyan ng ibang gamit. Agad siyang naglinis ng katawan at kumain. Pasado 9:00 na ng gabi nang magpasya siyang matulog. Tinapos niya pa kasi ang pag-check ng papel ng mga bata. Nakahiga na siya sa kama nang biglang tumunog ang kanyang cellphone para sa isang tawag. "Hey sis, kamusta ang pagiging tutor mo sa anak ni Mr. Silvestre? Ayos lang ba?" Bungad na tanong ng kaibigang si Sarah. Yun ang babaeng nag-alok sa kanya ng trabahong yun. "Ayos naman, Sarah, wala naging problema. Actually, nai-enjoy ko ngayong company ng mga bata eh. Nakakatuwa sila. At hindi naman makukulit." "Talaga? Ang balita ko masama ugali ng quintuplets na yun eh. Wala nga tutor na nakakatagal sa kanila dahil pinagkakaisahan ng mga bata." Kumunot ang noo ni Monique. "Ano ka ba? Mababait sila. Tignan mo nga malapit na ako mag-1 buwan sa trabaho ko." "Sa bagay, tama ka. Nakatagal ka nga sa kanila." "Pero sis,
Huwag kang mapanatag. Alam mo ba, balita sa bayan na ang ama ng mga batang yan ay isang kriminal. Usap-usapan na leader ng isang mafia group si Mr. Silvestre. Kaya mag-ingat ka dyan sa trabaho mo. Halangang bituka ng mga ganong klaseng tao. Hindi agad nakasagot si Monique. Nalunod siya sa malalim na pag-iisip. Hindi naman lingid sa kanyang kaalaman ng masamang reputasyon ni Damon sa mga tao lalo na at halos araw-araw atang may lumalabas na balita patungkol sa lalaki. Mabait naman siya. Nagawa niya pa nga ako ihatid pa uwi eh. Saad niya sa kanyang isip. Nanumbalik sa kanyang alaala ang naging interaksyon nila kanina ni Damon. Sarah, huwag mo na ako alalahanin. Sinisiguro ko sa'yo naligtas ako sa pamilyang yon. Walang mangyayaring masama sa akin. Ilang minuto rin bago natapos ang pag-uusap nila ni Sarah. Nanatiling dilat ang mga mata ni Monique. Laman ang kanyang isip ang nabanggit ni Sarah patungkol sa mafia. Si Damon? Mafia boss? Para namang hindi ka panipaniwala. Oo, may pagka-misteryoso siya. At pagka-masungit. Pero hindi naman ibig sabihin ng mafia boss na siya. Napakamot na lang siya sa kanyang ulo dahil sa mga gumugulo sa kanyang isipan hanggang sa makatulugan niya na yon. Katulad ng mga nagdaang araw pagsapit ng umaga, nasa paaralan si Monique at pagdating naman ng hapon, nasa mansyon siya. Kasalukuyan siyang nasa malawak na hardin dahil hinahanap niya ang mga bata. Galing na siya sa sala, ngunit wala siyang makitang kahit isa sa mga quintuplets kaya napagpasyahan niyang dumiretso sa hardin. Palagi kasing doon tumatambay ang mga bata tuwing hinihintay siya ng mga ito. Manang, nasan po ang mga bata? Tanong niya sa matandang kasambahay na tiyempong nagwawali sa hardin nung mapansin niya na wala doon ang quintuplets. Monique, narito ka na pala. Ang mga bata nasa playroom nila, iha. Sagot ng matanda sa kanya. Ganun ho ba? San ho ba ang playroom ng mga yun, manang pupuntahan ko? Nag-aalangan pang sumagot ang matanda, ngunit kalaunan sinabi nito kung saan matatagpuan ang playroom. Umakyat si Monique sa pangalawang palapag ng mansyon, isang hallway ang sumalubong sa kanya sa taas. Yun ang unang beses niyang makapunta sa parting yun ng mansyon. Kung hindi kasi sa garden, sa sala naman sila namamalagi ng mga bata tuwing nag-aaral. Sabi ni Manang, nasa pinakadulo ng hallway ang playroom. Mabilis niyang natunto ng kwarto. Nasa harap siya ng isang malaking pinto, namumukod tangi ang pintuan na yun dahil sa itim nitong kulay. Naiiba sa kulay kahoy na pinto ng ibang mga kwarto. Pinihit niya ang doorknob, hindi yun nakalock, kaya naman dahan-dahan niya yung binuksan. Chess, go for the high kick! Sigaw ng isang bata ang kanyang narinig matapos buksan ang pinto. Mula sa kanyang kinatatayuan, malinaw niyang napagmasdan ng isang boxing ring na nasa gitna ng silid. Nasa loob ng ring ang 5 bata at ang 2 sa kanila abala sa pag-i-sparring, si Tres at Fort. Ang 2 bata na palaging magkaaway. Fort, kick his ass! Talunin mo si Tres! Rinig niya namang sigaw ni Tiffany na naroon sa gilid at todo suporta sa kapatid na si Fort. Samantalang si 1 at 2, seryoso ring nanonood sa nagaganap na laban. At ang sigaw na narinig niya, siguradong galing kay 2. Ito ba ang playroom nila? Mukhang namali ata ng nabanggit si Manang. Hindi naman ito mukhang playroom eh. Ni isang laruan ng bata wala akong makita sa silid na to. Wika niya sa sarili habang inililibot ang tingin sa paligid. Puro mga gamit sa pagtitraining ang naroon. Hello kids, pwede ba pumasok si Teacher Monique? Pag-agaw niya sa atensyon ng 5. Mabilis naman siyang nilingon ng mga ito. Hello teacher, come in po. Anong ginagawa niyo? Puno ng kuryosidad niyang tanong sa mga bata nang makapasok na siya sa silid. We are playing po, teacher. Si Fort ang sumagot sa kanyang tanong. Naroon ito sa tabi ni Tiffany habang pawisan ng buong muka. You're playing? Na ganyang klaseng laro? Hindi ba delikado yan para sa inyo? Baka mabalian kayo ng buto at magkasakitan kayo. Hindi niya mapigilang mag-alala para sa mga bata. Teacher,
Di naman kami nasasaktan at saka mas na-enjoy po namin tuwing ganito ang ginagawa namin. Pagbibida naman ni Tres na tulad ni Fort na naliligo rin sa pawis. Yes, teacher, and daddy make sure po na safe kami tuwing tinuturuan niya kami ng mga moves and attacks. Sabat naman ni Dos. Tiffany, pagtawag niya sa atensyon ng nag-iisang babae sa magkakapatid, pati ikaw, Tiffany, nakikipag-sparring sa mga kapatid mo? Yes po, teacher. Talo ko nga po sila tuwing may jewel kami. Napasa po na lang si Monique ng kanyang noo. Hindi niya yun inaasahan mula sa mga batang ito. Sa edad na 7 taon, marunong na mga itong makipaglaban. Anong naisip ni Damon para turuan ng gano'n ng mga anak nito? Naglaro tuloy sa kanyang isipan ang sinabi ng kaibigang si Sarah kagabi. Totoo nga kayang delikado ang pamilya Silvestre? Pagsapit ng hapon, bago umalis si Monique, nais niyang kausapin si Damon tungkol sa improvement ng mga bata. Kaya naman nagtanong siya sa isang kasambahay at iginiya siya nito sa gazebo ng mansyon. Doon, nadatnan niya si Damon na nakatalikod habang may kausap sa cellphone. Kumusta ang preparasyon sa operasyon natin sa Russia, Leon? Handa na ba lahat? Nahinto sa paglalakad si Monique at sa halip na lumayo sa lugar, dahil abala pa ang lalaki sa pakikipag-usap, mas nanaig ang kanyang kuryosidad. May nag-uutos sa kanya na pakinggan ang pag-uusap ng binata at ng taong kausap nito mula sa kabilang linya. Patayin mo lahat na magiging hadlang sa plano. Hindi pwede nating hindi makuha yung armas na yan. Malaking tulong yan para sa mafia. Tinakasan ng kulay ang mukha ni Monique nang marinig ang mga salitang galing kay Damon. Totoong isa siyang mafia boss? Totoo lahat ng balita tungkol sa kanya. Hindi siya makapaniwala. Nanginig ang kanyang binti dahil sa revelasyon. Dala ng takot, mabilis siyang tumalikod sa lugar. At handa nang tumakbo paalis, ngunit pinanlamigan siya ng katawan dahil sa isang magaspang na kamay ang pumigil sa kanya. What are you doing here? Malamig na tanong ni Damon sa kanya. Tapos na pala ito makipag-usap sa cellphone. Bitiwan mo ko. Nauutal niyang sabi. Ngunit sa halip bitawan siya nito, mas lalo pang humigpit ang hawak nito sa kanyang braso. Ano narinig mo? Hindi mo ba alam, Miss Devilla, na masama ang makinig sa usapan ng iba? Mariing tanong sa kanya ni Damon. Well, I think it's a good thing that I eavesdrop. Matapang niyang wika. Kung di ko yun ginawa, hindi ko malalaman na isa kang mafia boss, Mr. Silvestre. Ngunit sa loob-loob niya, gusto niyang tumakbo sa labis na takot. Lumuwag ang hawak sa kanya ni Damon. Akala niya papakawalan siya nito, ngunit agad ding bumalik ang kamay ng lalaki sa kanyang baba. Yes, I am a mafia boss. Are you scared now, Miss Devilla? Nanindig ang kanyang balahibo nang simulang haplusin ng lalaki ang kanyang pisngi. Naiinis si Monique sa paraan ng paglandas ng kamay ni Damon sa kanyang balat. Ngunit higit na mas nang ibabaw ang inis niya sa sarili dahil nagugustuhan niya ang kakaibang pakiramdam na hatid ng haplos na yon sa kanyang sistema. Nababaliw na yata siya. Masamang tao ang kanyang nasa harapan. Don't touch me! Asik niya sa lalaki na mahimig ang nagwawalang sistema. Relax, I won't hurt you. Ani Damon habang natatawang tinaas ang dalawang kamay. Titigil na ako sa pagtuturo sa mga bata. Aniya. Isang padalos-dalos na desisyon ang kanyang ginawa. Why? Dahil ba alam mo na ang totoo? Natatakot ka na sa akin? You will cut your connection to me and my kids, ganun ba? Hindi nakaimik si Monique sa sunod-sunod na tanong sa kanya ni Damon. Well, what's new? People always see me as criminal. Naiiling pang dugtong ng lalaki. Isn't it true? You're running a mafia organization. An organization that does evil. And I don't want a boss who will put my life in danger. Sigaw niya sa lalaki. Hindi niya napigilang pagtaasan ito ng boses dahil sa halo-halong emosyon na kanyang nararamdaman. How about the kids?
Alam ko na palapit ka na sa mga anak ko. Basta mo na lang sila iiwan. Natahimik si Monique. Totoo na napalapit na ang loob niya sa mga bata. Sa loob ng mahabang panahon na nakasama niya ng mga ito, masasabi niyang yun ang pinakamasasayang araw niya. Makukulit ito, oo, pero mababait naman sa kanya. Ngunit matapos nang nalaman tungkol sa mga Silvestre, hindi niya maiwasang dapuan ng takot. Mapanganib ang mundo ng mga ito kaya kailangan niyang lumayo. Monique. Tawag ni Damon sa kanya gamit ang mababang tono. My kids have no idea about the world we live in. Hindi nila alam na mafia boss ang daddy nila. I want them to live a normal life regardless of being children of a mafia boss. I hired you to be the tutor of them. Dahil hindi ko maiwasang matakot na baka kapag pinasok ko sila sa school gaya ng ibang bata, may mangyaring masama sa kanila. So I hired someone na magtuturo sa kanila. Nang sa ganun mapanatag ako at ikaw yun. Mahabang paliwanag ni Damon. Normal life? Normal life? Kanina lang nakita ko sila nag-aaral kung paano makipaglaban, Mr. Silvestre. Ganun ba ang normal life na sinasabi mo? It looks like you're preparing them to enter your dangerous world. Nagpipigil ng inis na saad ni Monique. I taught them not to use it for harm. I trained them for self-defense. Sa mundo na meron kami, matatalo ang mahina. Tumawa ng pagak si Monique. That's why I don't want to be part of your world. Okay? Samantala, malungkot ang ngiting sumilay sa labi ni Damon. Inaasahan niya na gano'n ang mangyayari. Oras na malaman ni Monique ang pagiging mafia boss niya. Sino ba naman ang gustong lumapit sa madumi, nakakatakot at mapanganib niyang mundo? Wala. Sige, kung gusto mong umalis, di kita pipigilan. Pero wag sanang mag-ibang tingin mo sa mga anak ko. They are innocent. Kung may kamumuhian ka, ako na lang wag ang mga bata. May kung anong emosyon na dumaan sa mga mata ng dalaga nang sabihin niya yon. Bilang ama ng mga bata, hindi niya kakayanin kung pati ang kanyang mga anak makakaranas ng panghuhusga mula sa ibang tao. Kaya ginagawa niya ang lahat upang protektahan ang mga ito sa kahit anong paraan. Aalis na ako. Tinalikuran siya ng babae. Hindi niya ito pinigilan at gaya ng palagi niya ginagawa, pinanood niyang muling ang pag-alis ni Monique, ngunit sa pagkakataong ito, alam niya sa kanyang sarili na hindi na babalik ang babae. Tapos na ang kanilang koneksyon. Mabilis na lumipas ang mga araw, mahigit 2 linggo na mula nang tumigil si Monique sa pagiging tutor ng quintuplets. May mga araw na namimiss niya ang presensya ng 5 bata, lalo na at nasanay siya na tuwing pagkatapos ng kanyang klase sa paaralan, dumidiretso siya sa mga Silvestre. Sa mga nakalipas na araw, akala ni Monique na ngayong malaya na siya sa mafia boss na si Damon at sa mga anak nito magiging ligtas na siya sa panganib, ngunit nagkakamali siya. Nito mga nakaraan kasi, hindi siya mapakali dahil pakiramdam niya palaging may sumusunod at nanonood sa kanyang galaw. Paandar ba ito ng mafia boss na yun para takutin ako, ha? Akala ko ba nagkaintindihan na kaming dalawa? Gigil niyang bulong habang naglalakad papasok sa loob ng iskinita. Galing siya sa palengke at wala ng araw nung natapos siya sa pamimili. At mula sa kanyang likod, dinig niya ang mahihinang yabag na kanina pa sumusunod sa kanya. Nang makita niya ang gate ng kanyang apartment, mabilis siyang pumasok at isinara yun. Pagkarating sa kwarto, humahangos siyang sumilip sa bintana at gano'n na lang ang paglukob ng kaba sa kanyang katawan. Nang makita ang kahina-hinalang lalaki na nakatayo sa poste, hindi kalayuan sa kanyang tinutuluyan. I freaking knew it! Sumusunod nga sa akin. Dala ng takot, naglock ng pinto at bintana si Monique at hindi rin siya dinapuan ng antok dahil pakiramdam niya, anumang oras may papasok sa kanyang silid. Sinumpa ni Monique na hindi na siya tatapak sa mansyon ng mga Silvestre. Ngunit pagdating ng umaga, nakita niya na lang ang sarili na nasa sala ng mansyon. Naroon siya upang kumprontahin si Damon dahil sigurado siya na ito ang may pakana ng pananakot na naranasan niya nitong mga nagdaang linggo. Monique, what are you doing here? Gulat na tanong sa kanya ni Damon. Mr. Silvestre, akala ko ba nagkalinawan na tayo? Hindi mo na ako guguluhin, di ba?
Wait, hindi kita maintindihan. Tama ng pagpapanggap na parang wala kang alam. Pero wala talaga akong alam. Hindi ko masundan ang sinasabi mo, Monique. Ha? Akala mo ba hindi ko malalaman na pinapasundan mo ko sa mga tauhan mo para takutin ako? Sigaw niya pagkatapos binato ng hawak na bag si Damon. Kumalma ka nga, Monique. Wala akong alam sa paratang mo. Pinasusundan mo ko, walang yaka? Sunod-sunod niyang binato si Damon ng mga gamit na kanyang nahahawakan. Wala siyang pakialam kung mafia boss ito. Gusto niyang ilabas ang galit na nasa dibdib niya at walang makakapigil sa kanyang gawin yon. Hindi kita pinapasundan, Monique. Sinunod ko ang gusto mo na huwag ka nang guluhin pa. Sigaw pabalik ni Damon na noon umiiwas sa mga gamit na lumilipad sa direksyon nito. Sinungaling! Nagsasabi ako ng totoo. Hindi kita ginugulo at mas lalong hindi kita pinag-isipan na gawa ng masama. Mariing sambit ni Damon habang hawak ang dumudugong noo matapos matamaan ng ibinato niyang remote ng TV. Nakaramdam naman ng konsensya si Monique nang makitang napapangiwi si Damon habang hawak ang sugat sa noo. Hindi kita kayang saktan, Monique. Sambit pa ni Damon habang diretso ang nakatingin sa kanyang mga mata at nababasa niya ang sinseridad mula doon. Unti-unti namang kumalma si Monique. Kung hindi ikaw ang nag-utos na takutin ako, edi sino? Problemado niyang tanong. Nalunod siya sa malalim na pag-iisip at maging si Damon ganun din. Hindi ka muna maaaring umuwi sa bahay mo. Bakit? You're being followed, Monique. Hindi naligtas sa tinutuluyan mo. Dahil minamanmanan ka na ng kung sino. Stay here. Dito ka muna sa mansyon, mas ligtas dito. No. Ayoko. Hindi ako titira dito. For God's sake, Monique, pakinig ka naman. Your life is in danger. Hindi natin alam kung anong pakay ng mga taong sumusunod sa'yo. Kaya dito ka muna sa mansyon. Hindi ko akalaing mas matigas pa ang ulo mo kaysa sa mga anak ko. Wika ni Damon habang hinihilot ang kumikirot na sentido. Ngunit buo ang desisyon ni Monique na umalis ng mansyon. Mabilis siyang tumayo sa sofa at tumakbo palabas. Narinig niya ang sunod-sunod na pagmumura ni Damon at ang padabog nitong pagtayo. Malapit na sana si Monique sa pinto nang maramdaman niyang biglang paglutang ng kanyang katawan. No! Ibaba mo ako, Damon! Ano ba? Pagpupumiglas niya matapos siyang buhati ng lalaki na parang sako ng bigas. Stay still! Mahuhulog ka! Ibaba mo ako! Kailangan ko umuwi! Sigaw niya. Ngunit parang walang naririnig ang lalaki dahil patuloy ito sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa isang silid. Walang uuwi, Monique. Huwag mo akong pilitin na igapos ka sa kama para lang hindi ka umalis. Huwag mo ko subukan. Matigas na saad ng lalaki matapos siyang ibaba sa malambot na kama. Natakot naman siya sa banta nito. May pakiramdam ako na mula sa kalaban ng Silvestre Mafia ang taong sumusunod sa'yo. Pakiramdam ko, kasalanan ko ang nangyayari sa'yo. Kaya naman nag-offer na ako sa'yo na dito ka muna pansamantala para maproteksyonan kita. Kung ipipilit mo pa rin ang kagustuhan mo umuwi, hindi malabo na patayin ka nila. Gumapang ang takot sa bawat laman ni Monique. Bigla niyang na-imagine ang katawan niyang walang buhay na lumulutang sa ilog. Hanggang kailan ba ako mananatili dito kung ganon? Hanggat di pa maayos ang lahat, dito ka muna. Ito ang magiging kwarto mo. You're free to roam around and do whatever you want. Maliban na lang sa pag-alis sa mansyon na hindi ko alam. Nagkakaintindihan ba tayo? Tanging pagtango ang isinagot ni Monique. Good. Uutusan ko ang mga tauhan ko na kunin ang mga gamit mo sa apartment na yon. Sa ngayon, magpahinga ka na muna. Saad ng binata habang inaayos ang nagulo niyang buhok pagkatapos ay iniwan na siyang mag-isa sa kwarto. Pero, maaga pa. Kaya sa halip na magpahinga, pinili niyang hanapin ang quintuplets. Hindi naman siya nahirapan dahil naroon lamang ang mga bata sa playroom ng mga ito at nagbabalian na naman ng mga buto. Nagulat pa ang mga bata na makita siya sa mansyon at tuwang-tuwa ang mga ito nang malaman na doon muna siya pansamantalang maninirahan. Parang noong nakaraan lang binibiro pa siya ng mga ito na wag nang babalik. Mabilis ang pagdaan ng mga araw. Mahigit 3 linggo nang nasa poder ng mga Silvestre si Monique. Walang araw na hindi siya nagtatanong kay Damon kung maaari na ba siyang umuwi. Ngunit iisa palagi ang sagot nito. Yun ay ang hindi pa siya ligtas. Bagot na ako.
Halos lahat ata ng laro na subukan ko na. Kasama pa ako ng mga bata ha. Wala na akong magawa. Ayaw din akong patulungin ng mga kasambahay sa paglilinis. Inis niyang reklamo habang may kausap sa telepono. Teacher Monique! Teacher Monique! Napabalikwas siya dahil sa sigaw ng humahangos ng mga bata. Nangunguna sa pagtakbo si Princess. Let's watch movies po! Ang pagkabagot niyang naramdaman ay biglang naglaho. Sige ba? Anong gusto niyong panoorin? Barbie po! Sagot ni Tiffany. No! Ayaw namin nun! Let's watch Avengers na lang po, Teacher Monique! Saad naman ni Tres na sinang-ayunan ng mga lalaking kapatid. Dahil doon nagsimula ng mag-away ang mga bata kung ano bang panonoorin nila. Upang pigilan ang tumataas na tensyon, sumingit na siya sa nangyayaring komosyon. How about horror movies na lang? Suhestyon niya kaya sumang-ayon naman ang lahat. Agad na naghanap ng panonoorin ng mga bata hanggang sa napili nila ang Shake, Rattle and Roll. Nagsisimula na ang palabas, madilim ang buong sala dahil pinatay nila ang ilaw. Madilim na rin sa labas kaya naman, nang may sumulpot na anino sa gilid ni Monique, puntik na siyang sumigaw. Ano ba? Kung sulpot ng sulpot dyan? Naiinis niyang saad kay Damon. Sa 3 linggong pamamalagi niya sa mansyon, nawala na ang takot niya sa lalaki at naging komportable siyang kausapin ito. Isiniksik ng lalaki ang sarili sa kanyang tabi. Dahil sa malaking tao ito, halos magdikit ang kanilang katawan. Lakas ng loob mo mag-suggest ng horror movie? At yan pa talaga pinanood nyo? Tapos takot ka naman pala. Nakangising wika ni Damon. Na kanyang katabi nang sabayan niya ng pagsigaw ang mga bata habang nanonood. Nilingon ni Monique si Damon para samaan ito ng tingin. Ngunit, maling desisyon yun. Nagkataon kasi na nakatingin din sa kanya si Damon, kaya naman halos magdikit ang kanilang muka. At tila pinaglalaroan pa sila ng pagkakataon nung may nagpakitang multo sa TV screen, sanhi para magtulakan ng mga batang nasa tabi niya. Huli na para pigilan ni Monique ang pwersa ng mga bata dahil naitulak din siya ng mga ito dahilan ng paglalapat ng labi nila ni Damon. Nanlaki ang mga mata niya dahil sa nangyari. Agad niyang inilayo ang muka sa lalaki na mukhang nabigla rin ngunit kalaunan, sumilay ang nanunuksong ngisi nito. Pasensya na, saad niya, at agad nag-iwas ng tingin. Itinoon niya ang atensyon sa harap pero mula sa gilid ng kanyang mga mata, kita niyang pinapanood siya ni Damon. Mas dalong na mula ang kanyang muka at lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Alam niya na hindi na yun dahil sa horror movie na kanilang pinapanood. Ang pakiramdam na yon ay dahil sa lalaking kanyang katabi. Makalipas ang ilang sandali, hindi na mapakali si Monique dahil sa lantarang pagtitig sa kanya ni Damon. Itinukod pa ng binata ang siko nito sa sandalan ng sofa. Eyes on the screen, nandun ang palabas. Bulong nito sa kanya. Ikaw dapat yung gumagawa nun, di ba? Ba't ka sa akin nakatitig? Mas gusto ka tang panoorin kaysa dyan. Sagot ng lalaki habang pinaglalaroan nito ang dulo ng kanyang buhok. Bahala ka? Nasabi na lang ni Monique at sinubukang ibigay ang atensyon sa palabas na nasa harap. Inabot sila ng 3 oras sa panonood kaya naman bagsak na ang 5 bata sa sofa. Naghihilik na ang mga ito at si Damon na ang nagpatay ng TV dahil nakahiga sa kanyang kandungan si Tiffany na malalim na ang tulog. Mukhang napagod ka kasi tuwing may multo nagpapakita sa TV. Natatawa niyang wika habang hinahaplos ang buhok ni Tiffany. Ako na magdadala sa kanila sa taas. Saad ni Damon at binuhat si Fort na mahuhulog na sa sofa. Sige, dito muna ako. Babantayan ko muna baka mahulog sa sahig. Saad niya. Tumalikod na si Damon. Sinundan niya ng tingin ang papalayong figura ng lalaki buhat ang anak nito. Lihim siyang napangiti. Noon pa man, saksi siya kung paano mahalin at alagaan ni Damon ang mga bata. Alam niya na hindi kailanman nagkulang si Damon sa mga anak sa kabila ng pagiging single dad nito. Ano kaya nangyari sa asawa niya, no? Hindi niya maiwasang ma-curious sa nangyari sa dating asawa ng lalaki.
Wala siyang kahit isang impormasyon na narinig tungkol sa ina ng mga bata kaya nagtataka siya. Nakabalik na si Damon at sunod na binuhat si Dos sa tres, karga nito sa magkabilang braso ang dalawang bata. Nag-aalala pa siya dahil baka di nito kayanin ng dalawa. Pero mukhang manilang sa lalaki ang pagbubuhat. Sa laki ba naman ang braso nito? Sa pangatlong balik, akmang kukunin nito ang natutulog na bunso sa kanyang kandungan. Akin na si Tiffany. Ako nang bubuhat sa kanya. Si Uno na lang ang buhatin mo. Medyo malaki siya eh. Ako nang bahala kay Tiffany. Kaya mo ba? Nag-aalang ang tanong ng lalaki. Oo, magaan lang naman siya. Binuhat niya si Tiffany. At nakatayo na sa kanyang gilid si Damon, nabuhat na rin si Uno. Mauna ka na. Inalalayan siya ng lalaki nung nasa hagdan na sila. Tila natatakot na madapa siya at mahulog sila ng bata. Nang marating ang kwarto ng mga bata, agad niyang ibinaba si Princess sa sarili nitong kama. Inayos niya ang kumot ng bata pagkatapos ay nilagyan ng una na magkabila nitong gilid. Di ka pa matutulog? Tanong niya nang mapansin ang pagbalik sa ibaba ni Damon. Magpapaantok lang ako sa ibaba. Ikaw matulog ka na rin. Sige, good night. Good night, Monique. Nagtungo na siya sa kanyang sariling kwarto. Nahiga siya sa kama at naghanda ng matulog ngunit mahigit 10 minuto nang nakalipas hindi pa siya dinadapuan ng antok. Kaya naman hindi niya maiwasang isipin ang nangyaring pagdampi ng labi nila kanina ni Damon. Hala na ang first kiss ko. Saad niya habang hawak ang sariling labi. Inaamin niya sa kanyang sarili na hindi siya nang hinayang sa nangyari. Delikado na to. Baka naman nahuhulog na ako dun sa mafia boss na yun. Hawak niya ang kumakabog na dibdib. Noon pa man, may kakaiba na siyang nararamdaman kay Damon. Nagsimula yun nung araw na naging tutor siya ng quintuplets. Nagsimulang mabuo ang kanyang atraksyon matapos magpakilala sa kanya ni Damon. Ngunit agad niya ring isinantabi ang nararamdaman. Dahil napagtanto niya na hindi niya maaaring magustuhan ng ama ng mga bata na kanyang tinuturuan. Ngunit kahit anong pilit niyang patayin ang kiliting nararamdaman niya para sa lalaki, sadyang patuloy itong bumabalik. Hanggang sa akala niyang tuluyan na siya makakalaya sa lihim niyang pagkakagusto kay Damon. Matapos malaman ang tunay nitong katauhan ngunit mali siya. Mas lalo siyang nalunod sa sariling nararamdaman at pakiramdam niya, hindi siya makakaahon doon. Gising pa kaya siya? Wala sa sarili niyang sambit. At dahil tuluyan na siyang tinakasan ng antok, napagpasyahan niya na bumaba sa kusina upang uminom ng gatas. Ngunit hindi niya inaasahan na naroon pala si Damon. Nagulat pa ito sa kanyang pagdating. Di ka rin makatulog? Tanong ng lalaki sa kanya. Oo eh. Sagot niya at ibinaba ang tingin sa alak na iniinom nito. Hindi niya na lang yung pinagtuunan ng pansin at sinimulan niyang magtimpla ng gatas. Nakita ni Damon ang kanyang ginagawa. You're drinking milk. What a baby. Natutuwang saad ng lalaki sa kanya pero para sa kanya isang pangaasar yon. Ikaw nga umiinom ng alak eh, lasingkero. Hindi papatalo niyang sagot. Umiiling-iling lang si Damon. Kita niya ang aliw na naglalaro sa mga mata nito. Ilang minuto rin silang walang imikan hanggang sa basagin ni Damon ang katahimikan. Monique about the kiss earlier. Nasamid si Monique sa iniinom na gatas dahil sa narinig. Sunod-sunod siyang umubo. Mabilis naman siyang dinaluhan ni Damon. Ayos ka lang ba? Puno ng pag-aalalang tanong nito. Oo, ayos na ako. Damon, yung halik kanina, pwede magkalimutan na lang. Agad na pinutol ni Damon ang kanyang sasabihin. Pinagsisisihan mo ba ang halik na yon? Kabadong tumawa si Monique. Ano ka ba naman, Damon? Aksidente lang naman yon. Kalimutan na lang natin. At saglit na dampi lang naman yan, so no big deal. Hindi big deal sa'yo kasi dampi lang naman. Mababakas na ng pagkamangha ang tono ng lalaki. Oo. Sagot naman ng babae nang walang pagdadalawang isip. At hindi niya inaasahan ang susunod na gagawin ni Damon. Hinigit siya nito hanggang sa magbangga ang kanilang dibdib
At pagkatapos, walang sali-salitang sinakop nito ang nakaawang niyang labi. Natuod si Monique, ang kanyang mga matay ng lalaki dahil sa gulat. Samantalang si Damon naman nakapikit habang mapusok siyang hinahalikan. Dama niya ang bawat galaw ng labi ng lalaki. At dahil doon, nanghihina ang kanyang tuhod. Akala niya babagsak ang katawan niya sa sahig. Ngunit agad siyang binuhat ni Damon at walang hirap na inilagay sa kandungan nito habang patuloy pa rin sa paghalik sa kanya. Damon, what are you doing? Stop! Lasing ka na! Saad niya nung naghiwalay sila. Kita niya ang pamumula ng labi at ang pamumungay ng mga mata ni Damon. Damn! Grabe! I'm so much in love with you, Monique. Tila nayanig ang buong pagkatao ni Monique sa ibinulong ni Damon sa kanya. Ang mukha ng lalaki ay nakalapat sa gilid ng kanyang leeg habang inaalalayan pa rin siya mula sa pagkakaupo sa kandungan nito. Pasalamat siya dahil kaya ng barstool ang bigat nilang dalawa. Ano sabi mo? Nauutal niyang tanong sa nakapikit na lalaki. I said I love you. I love you, Monique. Mas malinaw niyang narinig ang mga salitang yon. Lasing ka lang kaya mo nasasabi yan. Tatayo na sana siya pero mas pinirmi siya ni Damon at lalo niyang naramdaman ang init ng katawan nito. Yes, that's true. I'm drunk. Pero alam ko ang mga salitang binibitawan ko. Totoong mahal kita, Monique. Umahon ang ulo ng binata. Magkaharap na ang kanilang muka. Nagsasabi ka ba ng totoo? Kailan pa kung ganun? Tanong niya kay Damon. Unti-unti na namang nagwawala ang kanyang dibdib. The moment I laid my eyes on you, you enchant me with your charm and your kindness. Alam mo ba na palagi kitang pinagmamasdan tuwing tinuturuan mo ang mga bata? Palagi kitang pinapanood tuwing umaalis ka kahit na ayaw ko makita kang umuwi. I've kept this feeling for so long. But I can't hide it anymore. I love you, Monique. Naumid ang dila ni Monique at itinaas ang kanyang mga kamay. Akala siguro ni Damon ay sasampalin siya dahil pumikit ng mariin ang lalaki at mas iniharap pa ang kanan nitong pisngi. Gusto rin kita, Damon. No, I think I love you too. Ang nakataas niyang kamay ay humaplos sa pisngi ng lalaki. Nagmulat ng mga mata si Damon habang awang ang labi. Talaga? Talaga? Gusto mo rin ako? I mean, mahal mo rin ako? Binigyan niya ng malaking ngiti ang lalaki at ikinawit ang braso sa batok nito. Hindi agad na paghandaan ni Damon ang galaw na yon kaya muntika na silang matumba. Mabuti na lang at nagawa nitong ibalanse ang kanilang katawan. Pero sa kabila nun, hindi siya bumitaw. Sa halip mas hinapit niya pa palapit ang batok ni Damon hanggang sa muling magtama ang kanilang labi. Yes, I think I love you too, Damon. Bulong niya sa pagitan ng kanilang halik. Naging mabilis ang pangyayari. Nakita na lamang ni Monique ang sarili na nasa kama. Nakaunan siya sa braso ni Damon habang ito naman nilalaro ang kanyang buhok. Damon, would you mind if I ask you kung nasa ng mami ng quintuplets? Naramdaman niya kung paano nanigas ang katawan ni Damon sa tanong na yon. Yun kasi ang unang bumabagabag sa kanyang isipan. Matapos nila magkaamin na ng damdamin. Ngayon na mahal nila ni Damon ang isa't isa. Gusto niyang malaman kung nasa ng babae na unang nagmay-ari sa puso ng lalaking kanyang mahal. Sasagutin ko yung tanong mo. But promise me, you won't leave me after hearing the truth. Mababang sagot ni Damon at mababakasan ng takot ang boses nito. I won't leave. Kasabay ng pag-amin ko sa nararamdaman ko, ang pagtanggap ko rin sa buong mong pagkatao. Kasama na rin yung pagiging mafia boss mo. Bumuntong hininga si Damon. Pagkatapos malambing siyang hinalikan sa noo. Matagal nang wala ang ina ng mga anak ko. Nasaan siya? Nag-alangan pang sumagot si Damon. Ngunit sa huli, ibinuka niya rin ang sariling bibig. She passed away the day she gave birth to our kids. Nabigla si Monique sa narinig, ngunit agad ding nabawi ang pagkagulat. Namatay habang nanganganak?
No. Ligtas niyang nairaos ang panganganak sa quintuplets. Kaya nung panahong yon, nakahinga ako ng maluwag dahil wala na akong problema. Ngunit mali ako. Dahil nung araw na pinanganak niya ang mga bata, yun din ang araw na sinugod ng mga bandido yung mansyon namin. Nagulantang si Monique sa narinig. Napabalikwa siya sa kama at binalingan ng nagkukwentong si Damon. Ang mga mata nito puno ng galit at pagsisisi. Nagkagulo ang lahat. Nagawa kong itago ang mga bagong silang naming sanggol sa tulong ni Leon at ang iba pang tauhan. Ngunit nung paalis na kami, hindi kinaya ni Elena para tumakas. Doon kami pinaulanan ng bala ng mga bandido. And from there, she died. Tinamaan ang katawan namin. Pilit ko siyang pinrotektahan, pero masyado maraming kaaway. Nagawa kaming iligtas sa mga tauhan ko. Ngunit malala ang lagay ni Elena. Nakomatose ako ng ilang linggo. At nung nagising ako from coma, doon ko nalaman na tuluyan niya na kaming iniwan. Iniwan niya kami ng mga anak namin. Naluluha si Damon habang nagkukwento. Kaya naman niyakap niya ito at marahan at tinapik sa likod. I've always blamed myself for what happened to her. Dahil sa gulo ng mundo na meron ako kaya siya napahamak. Ginawa mo lahat ng kaya mo para maprotektahan siya, Damon. Don't blame yourself for the things that were beyond your control. Pagpapagaan niya sa loob ni Damon. Walang nakapangselos si Monique sa dating asawa ni Damon. Wala siya sa lugar para maramdaman yon, dahil nung panahon naman na yon, hindi pa niya kilala ang lalaki. Kumalas sa yakap si Damon at malambing na hinaplos ang kanyang muka. Ayoko nang maulit pa ang nangyari nun. Kaya pinapangako ko sa'yo, poprotektahan kita, Monique. Mahal na mahal kita, sana hindi mo ko iwan. Hindi kita iiwan, Damon. Matapos ang naging usapan na yon, naliwanagan na si Monique sa nakaraan ni Damon. Maling-mali ang paratang niya nung una na ipapahamak lang siya ng mundo ng lalaki. Mali siya nung sinabi niya na gulo lang ang dala ng mafia boss na si Damon sa buhay niya. Hindi niya noon nakita ang isa pang pagkatao ni Damon bukod sa pagiging marahas nito. Isa rin itong mapagmahal at mabait na ama. Kaya masaya siya dahil muli niyang binuksan ang puso para tanggapin ang pagmamahal ni Damon. Mabilis na lumipas ang araw, mahigit 1 buwan ang nakalipas ng opisyal na maging magkasintahan si Damon at Monique. At tuwang-tuwa naman ang mga bata nang ibalita nila ang kanilang relasyon sa mga ito. Daddy, di ba po girlfriend mo na po si Teacher Monique? Teacher pa rin po ba tawag namin sa kanya? Yun ang tanong ni Tiffany habang kumakain sila. Pwede po ba mommy na lang po itawag namin sa kanya? Dugtong pa nito. Tila may humaplos sa puso ni Monique sa narinig. Nung una, agad siyang pinangunahan ng kabatakot na baka hindi siya matanggap ng anak ni Damon, ngunit agad ding napuno ng saya ang kanyang puso dahil sa suportang binibigay sa kanya ng mga bata. You can ask your teacher Monique about that, Tiffany. Teacher, pwede po bang mommy na lang ang tawag namin sa'yo? Oo nga po, mommy ka na lang namin. Saad naman ng mga kapatid nitong lalaki. Natutuwang pinagmasdan ni Monique ang 5 bata bago magsalita. Of course, babies. Pwede niyo akong tawaging mommy. Yay! May mommy na kami! Complete na ang family namin. May daddy Damon na kami, may mommy Monique pa kami. Hindi papahuli na pagsigaw ni Fort na may hawak pang hita ng manok. Samantalang si Dos at Uno naman, lumapit at yumakap kay Monique. Welcome po sa family namin, Mommy Monique. Sabi ni Dos. We're very happy po na mami ka na po namin. Love ka po naming lahat. Malambing na wika ni Uno. Natutuwa niyang binigyan ng tigi-isang halik sa pisngi ang mga bata. Ilang saglit pa nangilid na ang luha ni Monique. Agad naman niya yung pinunasan, lalo na nang makita siya ni Damon
na nagpipigil ng luha. Thank you for accepting us. Mahal na mahal kita. Masuyong hinalikan ni Damon ang sintido niya at pinagpatuloy ang kanilang pagkain. Naging matuli ng paglipas ng mga araw. Noong 5 buwan ng kanilang pagiging magkasintahan, agad na inalok ni Damon ang kasalang babae na buong puso namang tinanggap ni Monique. Naging mabilis ang preparasyon ng kanilang kasal dahil makalipas ang 1 buwan ay ganap ng pag-iisang dibdib ng magkasintahan. Nasa loob ng bridal car si Monique, kasama niya sa sasakyan ang 5 bata. Isang itim na limousine ang kanilang sinakyan kaya kasya silang 6 sa likod. Sa kabila ng mabigat na wedding gown na suot-suot, parang lumulutang sa alapaap ang katawan ni Monique dahil sa labis na kasiyahan. Sa araw na yon, magaganap ang isa sa pinakahihintay niyang seremonya, ang araw ng kanyang kasal. Mommy Monique, you're pretty po in your wedding dress po. Saad ni Uno na sinang-ayunan ng mga kapatid. Thank you so much. Pagpapasalamat niya sa mga bata at inayos ang korbata na suot ng mga batang lalaki, cute na cute ang mga ito sa suot na pang-Amerikanong damit. Samantalang ang nag-iisang prinsesa naman na si Tiffany, nakasuot ng isang magarbong dress. Tanging mga piling tao lamang ang imbitado sa kasal nila, gaya ni Leon, at ang ilang mga kasambahay na kasama rin ang ibang business partners ni Damon. Bukod kasi sa pagiging mafia boss, may hawak ding negosyo ang lalaki. Sa side naman ni Monique, tanging kaibigan lang na si Sarah ang kanyang inimbitahan. Nagulat pa nga ito nang malaman na ikakasal na siya kay Damon. Ngunit sa huli, sinuportahan niya rin ang kaibigan sa desisyon nito. Abala sa paglalaro ng tablet ang mga bata habang si Monique naman pinapanood lang ang mga bahay na nilalampasan ng kanilang sasakyan. Kunot noon niyang binalingan ng tingin ng driver. Nagkasalubong ang titig nila nang silipin niya ito mula sa salamin. At gano'n na lang ang takot niya nang mapagtantong hindi yun tauhan ni Damon. Agad niyang idinikit sa kanyang katawan ng mga bata na nagtataka sa kanyang kilos. Mommy, what's wrong? Tanong ni Uno. Uno, hold your siblings' hands. Don't let go of each other, okay? Napansin niya kasi na bumibilis na ang takbo ng sasakyan at mukhang natunugan na siya ng driver. Kinapa ni Monique ang cellphone sa suot niyang shorts sa ilalim ng wedding dress. Pasimple niyang idinaya lang numero ni Damon upang humingi ng tulong. Ngunit huli na ang lahat. Mabilis na puno ng usok ang buong sasakyan at naramdaman niya ang pagbigat ng talukap ng kanyang mga mata. Ang huling nasaksihan ng kanyang mata ay ang mga quintuplets na wala ng malay at ang driver na nakasuot ng gas mask hanggang sa tuluyan na nga siyang dinala ng antok sa kadiliman. Hindi na nasundan pa ni Monique ang pagtakbo ng oras. Nagising siya at nakita na lang niya ang sarili na nakagapos sa upuan. Mommy, gising ka na po. Agad siyang tinanong ni Uno na kanina pa yata gising. Mukhang sa kanila ng mga bata, siya ang huling nagkamalay. Hanga siya sa quintuplets dahil hindi man lang ito nagwala o umiyak. Kalmado lamang ang ekspresyon ng 5, samantalang siya halos lumabas na ang puso sa labis na kaba. Ayos na ba kayo mga anak? Kanina pa ba kayo gising? Sinaktan ba nila kayo? Sunod-sunod niyang tanong sa mga ito. Nasa harapan niya ang mga bata na magkakasamang nakatali gamit ang isang makapal na lubid. Nakaupo ang mga ito sa maruming sahig. We're okay po, Mommy. We're not scared po. Sabi po ni Daddy, kapag nasa sitwasyon kaming ganito, huwag pong magpanik at magpakita ng weakness sa mga bad guys. Wika ni Tiffany. Sinubukang kumalma ni Monique. Daig pa siya ng mga bata na kalmado lamang sa sitwasyon. Pilit niyang tinatagan ng loob ng sa ganon, hindi pa rin panghinaan ng loob ang mga bata. Kahit nakalmado ang quintuplets, alam niya na may takot din ang mga itong nararamdaman na pilit lang ikinukubli. Nang kumalma ang sarili, inilibot niya ang tingin sa buong lugar. Nasa lumang warehouse sila, base sa ayos ng paligid. Sa gilid ng kwarto ay ang tambak na bakal at kahoy. Alam niyo ba kung ilang minuto na tayo dito? Hindi lang po minuto, hour po. 1 hour na tayo dito, Mommy. Nabuhayan ng loob si Monique.
Kung mahigit 1 oras na silang nadakip, tiyak magtataka na si Damon dahil wala pa sila sa simbahan. Gagawa agad ng hakbang ang lalaki upang hanapin sila. Ang problema, paano sila matutunto ng lalaki gayong maski siya hindi alam kung nasaang parte sila ng Pilipinas? Oh, gising na pala mga bisita natin pare. Bumalik ang kaba sa dibdib ni Monique nang may pumasok na 2 lalaki. Gising na pala mga bihag. Tatawagin na ba natin sina boss? Wag na. Sabi ni boss, hayaan lang muna sila dito at bantayang mabuti. Sa tingin ni Monique, hindi membro ng kung anong organisasyon o kung sino mang taong nasa likod ng pagdukot sa kanila ang 2 lalaki. Mapapayat kasi ang katawan ng mga ito at parang hindi gamayang tinatrabaho. Manong pangit! Napatingin si Monique sa harapan ng biglang sumigaw si Tiffany. Sasawayin niya sana ang bata na huwag maingay nang nakita niya ang tipid na pag-iling ni Uno. Let her, mommy. We have a plan po. Manong pangit, nawiwiwi na po ako. Uy pare, naiihi na raw yung bata. Yaan mo sila, huwag mong pansinin. Manong, kapag ako nagpi dito sa dress ko, babaho ako. Papagalitan kayo ng boss niyo. Sigaw muli ni Tiffany na siyang ikinakamot ng batok ng isang bantay. Ina, sige, kalasin mo ang tali ng bata. Utos ng tumatay yung leader na sinunod ng kasamahan nito. Hoy bata, naroon sa gilid ng banyo, bilisan mo ah. Umikot lang ang mga mata ni Tiffany habang kalmado lang sa paglalakad patungong banyo. Samantala, ang 4 namang batang lalaki ay nasa harapan ni Monique. Wala nang tali ang mga kamay nito, kaya napahinga siya ng maluwag. Palipat-lipat ang tingin niya sa 4 at sa pinto ng banyo. Kaya hindi nakatakas sa paningin niya ang matagumpay ng ngisi ng bata nang nakabalik na si Tiffany. Hoy, dahan-dahan ka sa pagtulak. Nasasaktan ng mga anak ko. Matalim niyang sabi sa lalaki dahil itinulak nito ang mga bata. Nasa tabi niya ang mga bata at handa na sana ulit igapos ng lalaki, ngunit di niya inaasahan ng mabilis na galaw ni Uno at Dos. Sinipa ng mga ito ang pribadong ari ng lalaki. Pinagtulungan ng 4 na bata na tadyakan na nakahigang lalaki samantalang si Princess tumakbo sa likod niya para kalasin ang tali sa kanyang kamay. Mommy, we're safe now. I called Daddy. Parating na po sila kasama sina Kuya Leon. Mabilis na natanggal ang tali sa kanyang kamay. Agad siyang dumampot ng matigas na kahoy at ipinukpok yun sa ulo ng leader na nasa likod ng mga batang abala sa isa pang bantay. Bagsak sa sahig, ang pinukpok niyang lalaki habang ang mga bata patuloy sa pagsipa at maging si Tiffany nakisali na rin sa kanyang mga kuya. Iginapos niya ang 2 sa takot na muli ang mga ito'y magising. Agad niyang niyakap ang 5 bata nang masigurong ligtas na sila. Tiffany, anong sinabi mo parating na ang daddy mo? Nakausap mo siya? Paano? Mami, nahingi po ako kay daddy ng help po. Dito. Itinuro naman ni Tiffany ang rilong pambisig. It's a smartwatch po. Regalo po sa amin ni daddy. Hindi po namin to inaalis para po sa emergency katulad nito. Nakausap po siya kanina na nasa CR ako. Mami Monique, habang natutulog ka po kanina, Kuya Uno and Kuya Dos created a plan. Yun na yung maalis ng tali sa kamay namin para matawagan namin si Daddy. Lumipat naman ang atensyon niya kay Fort dahil nagsalita ito. Sinubukan po namin kalasin ng rope pero hindi po namin kaya, mahigpit po eh. Natabunan po yung watch namin. Buti na lang, may pumasok na bad guys kaya nag-iba po plano nila kuya. Wika naman ni Tres. We used Tiffany to execute the plan. Pinagpretend po namin siyang magwiwi at kapag nasa CR na siya, doon niya tatawagan si Daddy at i-open ang GPS ng smartwatch. We chose Tiffany po para habang wala siya, lalabanan po namin yung isang bad guy. Pero po, naisip namin na mas mabuti na hintayin namin siya para magtulungan na lang po kami na patumbahin yung enemy. And we successfully executed the plan. Awang ang labi ni Monique sa narinig. Hindi niya akalain na may isip ng mga 7 taong gulang na bata ang ganitong plano. Ngayon, alam niya na kung para saan ang training na palaging ginagawa ng mga ito.
Ang galing po namin, di ba po, Mami Monique? Nangingiti niyang niyakap ang mga bata. Ang gagaling nyo, ang gagaling talaga ng mga babies ko. Ilang saglit pa silang naghintay sa loob ng warehouse hanggang sa makarinig sila ng sunod-sunod na putok ng baril. Marahil natuntunan nila Damon ang kanilang kinaroroonan. Nagtagal pa ng ilang minuto ang putukan sa labas hanggang sa tumahimik ang paligid. Dala ng takot na baka kalaban ang pumasok, mabilis na iniharang ni Monique ang katawan para itago ang 5 bata. Daddy! Nagagalak na sigaw ng mga bata sa lalaking pumasok. Nakahinga siya ng maluwag nang makita si Damon na naglalakad palapit sa kanila. Sa likod ng lalaki ay si Leon at iba pang mga tauhan. Suot pa ni Damon ang ternong pangkasal nito habang may hawak na baril sa kanang kamay. Agad na lumuhod ang lalaki nang salubungin ito ng mga anak. Tumayo din ang lalaki sa pagkakaluhod at dumiretso sa kanyang gawi. Dala ng labis na saya at natitirang takot, mabilis tinakbo ni Monique ang distansya nila ni Damon. Agad naman siyang sinalubong ng yakap ng kasintahan. Thank God you're safe. Akala ko mahuhuli ako ng dating eh. You're not late. You came in a perfect time. Thank you for coming for us. Naluluhang saad ni Monique at yumakap ng mahigpit sa kanyang mapapangasawa. Your kids are amazing. Ang tatalino nila. Hindi sila natakot. Maaga ko silang inihanda para sa ganito. Sa gulo ng mundo na meron ako, hindi ko sila hinayaang lumaki na hindi alam kung paano ipagtanggol ang kanilang sarili. Nauunawaan naman yun ni Monique. Sino pala nasa likod ng kaguluhang to? Mga bandidong nakabangga ng Silvestre Mafia sa isang transaksyon sa Russia. Naghihiganti. Pero huwag ka mag-alala, tapos na ang gulo. Wala naman nanakit sa inyo. I made sure of that. Gumaan kahit papaano ang pakiramdam ni Monique, ngunit agad ding nalungkot nang maalala ang napornadang kasal nila. Our wedding. The priest and the guests are still there. Nagpaalam lang kami saglit na may aasikasuhin. Hindi namin pinaalam sa mga bisita ang nangyari. We can resume the wedding after what happened. Pero sa tingin ko kailangan niyo muna magpahinga ng mga bata. Tinutulan ni Monique ang sinabi ni Damon. No. Let's continue the ceremony. Don't worry about me. Maayos lang ang lagay ko. At mas aayos ang pakiramdam ko kung makakasal na tayong dalawa. I don't want this day to end without us getting married. Gusto ko na maikasal tayo. Let's go to the church, please. Are you sure about this? Yes. Let's get married today. Kung yan ang gusto na mapapangasawa ko, sige, magpakasal na tayo ngayon. Nang makarating sa simbahan, tuloy ang seremonya ng kasal. Parang walang nangyaring kaguluhan dahil masayang lahat habang naglalakad siya patungo sa altar kung saan naghihintay si Damon. And now, I pronounce you husband and wife. Damon, you may now kiss your bride. Hinawi ni Damon ang belo na tumatakip sa kanya mukha pagkatapos ay masuyo siya nitong hinawakan sa pisngi. Welcome to my dangerous world, Monique. I'd take bullets for you. I love you. Bulong sa kanya ni Damon. The world might see you as a villain, but you'll always be my hero. I love you, Damon. Isang matamis na ngiti ang iginawad ni Monique sa kanyang asawa hanggang sa sakupin ni Damon ang kanyang labi para sa isang matamis na halik. Napuno ng palakpakan ng buong simbahan, ngunit hindi nila yun alintana. Sa huli, mas nanaig ang pagmamahal ni Monique kay Damon. She lets her heart be happy. At hindi man galing sa sinapupunan niya ang mga bata, minahal ni Monique ang mga ito, ang quintuplets na makukulit na parang sarili niyang anak. At masaya siya sa pamilya na unti-unti nilang binubuo ni Damon. Sa gitna ng mapanganib na mundo, naniniwala siya na their love will conquer all. Makakaya nila ang lahat basta magkasama sila at nagmamahalan ni Damon, ang asawa niyang mafia boss. The end.